Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 12:21. Hindi ka namin gaanong matutulungan. Mag-ingat ka pagdating mo doon. Dahil nahulog ang loob ni Wu Shuang sa iyo, dapat mo siyang iligtas, sabi ni Suyamo. Oo, alam ko. Tumingin si Huang Feng kay Suyamo at sinabing, Yamo, salamat. Ano ang pinasasalamatan mo sa akin? Ibalik mo na lang ang mas kaunting tao sa hinaharap, sabi ni Suyamo habang iniikot ang kanyang mga mata kay Huang Feng. Bahagyang napahiya si Huang Feng. Gayunpaman, bago siya umalis, tinawag pa rin niya sina Zhu Zaiyo at Li Bingyan. Malapit na silang dalawa sa set. Si Huang Feng ay orihinal na gustong paalisin sila, lalo na si Zhu Zaiyo. Noong una, gusto ni Huang Feng na makilala niya si Suyamo at ang iba pa. Ngayon, tila kaya lang niyang hintayin ang pagbabalik niya. Bahagyang nadismaya sina Zhu Zaiyo at Li Bingyan nang malaman nilang may business trip si Huang Feng. Noong una, gusto nilang makita si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, sasali sila sa set at hindi nila makikita si Huang Feng ng ilang sandali. Ngayon, tila hindi na nila makikita si Huang Feng sa mahabang panahon. Aalis na ako, sabi ni Huang Feng kay Suyamo at sa iba pa pagkatapos ayusin ang lahat. Okay, sagot ni Suyamo. Dahil alam na ni Suyamo at ng iba pa ang tungkol sa sikreto ni Huang Feng tungkol sa storage box, hindi naisip ni Huang Feng na itago ang oras ng teleportation mula sa kanila. Direkta siyang nag-teleport sa harap nila. Kinuha ni Huang Feng ang teleportation talisman mula sa storage box at bahagyang tinapik ito. Lumipad ang teleportation talisman at nagpaikot-ikot. Isang whirlpool ang lumitaw. Ang whirlpool ay lumaki at lumaki. Pagkatapos noon, gumawa din ito ng lakas ng pagsipsip at sinipsip si Huang Feng. Si Suyamo at ang iba pa, na nakatayo hindi kalayuan kay Huang Feng, ay walang naramdamang kahit ano. Nang makitang nawala na talaga si Huang Feng sa harapan nila, hindi maiwasan ni Suyamo at ng iba pa na magulat kahit alam na nila ang sitwasyon. Sana maging maayos ang lahat para kay Huang Feng doon, panalangin ni Tang Mazo. Huwag kang mag-alala, magiging maayos si Huang Feng. Hindi alam ni Suyamo kung inaaliw niya ang sarili niya o si Tang Mazo. Bagamat paulit-ulit na sinasabi ni Huang Feng na magiging maayos siya, si Suyamo at ang iba pa ay hindi pa nakapunta sa mga lugar na iyon. Nanganganib pa rin ang buhay ni Ning Wu Shuang, kaya mas nag-alala sila kay Huang Feng. Sa isa pang space-time, sa isang napakalaking mansyon na pinalamutian ng maganda, ang pinuno ng World Revolutionary Army, si Su Pei, ay nakaupo sa kanyang pag-aaral at nakikinig sa ulat mula sa kanyang mga nasasakupan. Kung ikukumpara noong kalalabas lang ni Huang Feng sa mundong ito, si Su Pei ngayon ay mukhang mas chubbier. Ang kanyang mukha ay walang dating talas, at ang kanyang mga mata ay walang dating katalinuhan. Sa halip, sila ay medyo dimmer. Hindi nagkamali si Huang Feng. Ang kapangyarihan ay talagang makapagpapabago ng isang tao. Bagamat si Su Pei ay may ilang kapangyarihan noon, sa oras na iyon, siya ay nasa mga unang yugto ng pag-aalsa at nanganganib na mapuksa ng korte ng imperial at masakop ng ibang revolusyonaryong hukbo. Kaya naman, niloko niya ang kanyang utak at hindi man lang naglakas loob na mag-relax. Siya rin ay napakabait at madaling lapitan, at pinahintulutan niya ang mga tao na gumawa ng mga bagay batay sa kanilang mga talento. Gayunpaman, ang kasalukuyang Su Pei ay nagbago ng malaki. Hindi lang sa hugis ng katawan, pati na rin sa mentality. Ngayon, dahil sa pagsusumikap at pundasyon ni Huang Feng, mabilis siyang lumawak. Ang kanyang lakas ay pinuno na ngayon ng lahat ng revolusyonaryong hukbo. Kahit na gusto siya ng korte ng imperial na lipulin, halos imposible. Tungkol naman sa ibang revolusyonaryong hukbo, anuman ang iniisip nila sa kanilang mga puso, kahit na sa ibabaw, walang sinuman ang nang-ahas na maging walang galang sa kanya. Dahil dito, parami ng parami ang mga salitang nakakabigay puri sa kanyang pandinig. Sa umpisa, medyo alerto pa siya, pero pagkaraan ng mahabang panahon, mas anay na rin siya sa itsura ng mga boses na iyon. Talagang naisip niya na siya ay matalino at makapangyarihan tulad ng sinabi nila, at siya ay hindi matiis na mayabang. Kaya naman, lalo siyang naging mapagmataas at mayabang. Kapag gumawa siya ng mga desisyon, bihira siyang humingi ng opinyon ng kanyang mga nasasakupan.
Kung tutuusin, unti-unting lumayo sa kanya ang mga nagsimula sa kanya dahil sa masasakit na salita. Hindi naramdaman ni Supey na may ginagawa siyang mali. Maraming pagbabago ang nangyari nang hindi nalalaman. Nung na-finalize na talaga, hindi niya namalayan na may mali pala. Ang kanyang layunin ay ang pinakamataas na posisyon. Sa makatuwid, hindi siya maaaring magkaroon ng mga taong sumuway sa kanya. Bukod dito, ang prestihiyo ng iba ay hindi mahihigit sa kanya. Sa makatuwid, para sa kanya, ang pagkakaroon ni Huang Feng ay isang tinak sa kanyang puso. Sa tuwing naiisip niya ito, hindi siya komportable. Sa katunayan, sa simula, lubos na nagpapasalamat si Supey kay Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, iniligtas siya ni Huang Feng. Bukod dito, sa loob ng ilang panahon pagkatapos noon, nangunguna siya sa mga tropa na lumaban sa labas at hindi natalo kahit isang labanan. Mula noon ay mabilis na lumawak ang kanyang kapangyarihan at prestihiyo. Gayunpaman, ito ay tiyak dahil si Huang Feng ay masyadong makapangyarihan. Isa lang siyang maladyos na figure. Sa makatuwid, habang lumalaki ang prestihiyo ni Supey, lumalaki din ang prestihiyo ni Huang Feng. Bukod dito, mas mabilis itong lumaki kaysa sa kanya. Sa orihinal, walang masyadong pakialam si Supey. Pagkatapos ng lahat, ipinakita ni Huang Feng na hindi siya interesado sa kapangyarihan. Noon pa man ay gusto niyang kumita ng pera. Gayunpaman, pagkaalis ni Huang Feng, unti-unting naging malungkot si Supey. Ito ay dahil sa proseso ng pakikipaglaban, walang sino man sa ilalim ng kanyang utos ang maaaring maging kasing invincible gaya ni Huang Feng. Maging si Sun Liang, na tinuruan ni Huang Feng, ay mas masahol pa kaysa kay Huang Feng. Sa tuwing matatalo siya sa isang labanan, palaging may mga taong magsasabi na kung narito si Huang Feng, iba ang mangyayari. Magkakaroon din ng mga tao na magtatanong kung naramdaman ni Supey na napakalaki ng kontribusyon ni Huang Feng. Sa makatuwid, ang pag-alis ni Huang Feng ay hindi voluntaryo. Pinilit itong palabasin ni Supey. Kung isa o dalawang beses lang ito, hindi na ito masyadong pakialaman ni Supey. Gayunpaman, habang dumarami ang bilang ng beses, lalo na kung ikukumpara kay Huang Feng, ang kanyang mga resulta ay hindi kasing ganda ng kay Huang Feng. Lalong nadagdagan ang sama ng loob sa kanyang puso. Bilang karagdagan, sa panahong ito, palaki ng palaki ang negosyo ni Ning Wushuang. Bagamat magiging anak din si Ning Wushuang sa kanya, na nakikita ang napakaraming pera na pumapasok sa bulsa ni Ning Wushuang habang kailangan niyang mag-alala tungkol sa sweldo ng hukbo araw-araw, si Supey ay lalong nakaramdam ng hindi komportable at selos. Kaya naman, sa ilalim ng pagbabago sa kanyang kaisipan at susol ng mga tao sa kanyang paligid, si Supey ay kumilos pa rin kay Ning Wushuang. Gayunpaman, hindi niya alam kung lilito si Huang Feng pagkatapos malaman na may problema si Ning Wushuang. Kaya naman, hindi siya nang ahas na patayin si Ning Wushuang. Isinailalim lang niya sa house arrest. Ang isang dahilan ay upang malaman ang sikreto ng kanyang negosyo. Ang isa pang dahilan ay upang makita kung lilito si Huang Feng. Paano na? Mayroon bang anumang sitwasyon? Doon, tanong ni Supey sa taong nasa tapat niya. Hindi ko pa natatanggap. Sabi ng taong iyon, mukhang mahina ang Ning Wushuang na iyon ngunit talagang matigas ang ulo. Tumanggi siyang magsalita ng anuman. Ni hindi namin alam ang pinagmulan ng mga bagay na iyon. Nagpakita ba ang taong iyon? Nag-alinlangan si Supey at nagtanong. Kabanata 12:22, Leader, si Huang Feng ba ang tinutukoy mo? Tanong ng taong iyon. Tama na, tumango si Supey. Bagamat ayaw niyang aminin, alam ni Supey na takot siya kay Huang Feng. Kung hindi lang niya isa sa ilalim sa house arrest si Ning Wushuang at hindi pa hihirapan o papatayin man lang. Dahil hindi niya alam kung lilito si Huang Feng o hindi. Ang katapangan ni Huang Feng sa labanan dati ay nag-iwan ng malalim na impresyon kay Supey. Maging ito ay ang kanyang kakayahang mamuno o ang kanyang personal na katapangan, si Supey ay may malalim na impresyon sa kanila. Gayunpaman, sa oras na iyon, mas masaya siya dahil si Huang Feng ay kanyang subordinate at napakatapat sa kanya. Kung mas malakas si Huang Feng, mas lumalawak ang lakas at impluwensya ni Supey. Gayunpaman, ito ay malinaw na naiiba ngayon. Nakagawa na siya ng move sa babae ni Huang Feng. Natural, mag-aalala siya tungkol sa paghihiganti ni Huang Feng.
Nang tumayo siya sa tapat ni Huang Feng, naunawaan ni Su Pei ang takot sa puso ng mga kaaway ni Huang Feng. Hindi pa niya nakikita si Huang Feng, ngunit mahina na ang kanyang puso. Ito ay sanhi ng magiting na resulta ng labanan ni Huang Feng sa nakaraan. Sa totoo lang, kung hindi sinabi ni Huang Feng na aalis siya ng tuluyan at walang anumang balita sa panahong ito, talagang hindi nang ahas si Su Pei na kumilos kay Ning Wushuang. Gayunpaman, kahit na gumawa siya ng isang hakbang ngayon, nag-iwan pa rin siya ng ilang pahinga. Gayunpaman, ngayon ay tila hindi talaga lilito si Huang Feng. Kung hindi siya papansinin ni Huang Feng pagkatapos niyang ilagay si Ning Wushuang sa ilalim ng house arrest ng napakatagal. Hindi. Ang taong nakatayo sa tapat ni Su Pei ay nagsabi, nagtayo kami ng maraming nakatagong gwardya sa paligid ng pag-aresto sa bahay ni Ning Wushuang, ngunit hindi namin natuklasan ang hitsura ni Huang Feng. Alam din ng taong nakatayo sa harap ni Su Pei ang tungkol kay Huang Feng. Gayunpaman, sa oras na iyon, si Huang Feng ang pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa hukbong ito. Siya ay isa lamang mababang antas na opisyal at walang mga kwalipikasyon para makipag-usap kay Huang Feng. Sa makatuwid, narinig din niya ang tungkol kay Huang Feng ngunit hindi niya ito nakilala. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa kanyang takot kay Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, noong pinangunahan ni Huang Feng ang buong hukbong ito sa digmaan, isa rin siya sa kanila. Kaya naman, nang gumawa sila ng hakbang laban kay Ning Wushuang sa pagkakataong ito, hindi siya tumutol nang sabihin ni Su Pei na isa sa ilalim muna siya sa house arrest. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, hindi pa rin nagpapakita si Huang Feng. Nagsimulang magbago ang puso ng taong ito. Dati, narinig din niya ang mga salita ni Huang Feng mula kay Su Pei bago siya umalis. Ayon sa kanyang pagtatansya, malamang na hindi na babalik si Huang Feng. Ito ay maaaring dahil sa may napakahalagang bagay na kailangan niyang umalis, o dahil si Huang Feng mismo ay may malubhang karamdaman at umalis ng maaga upang balaan si Su Pei. Sa ganitong paraan, maaaring magpatuloy si Su Pei sa pag-aalaga sa negosyo ni Ning Wushuang. Sa makatuwid, ang takot ng taong ito kay Huang Feng ay unti-unting gumagaan. Leader, sa tingin ko maaari na nating pahirapan si Ning Wushuang. Kung hindi magsasalita ang babaeng iyon, mungkahin ng taong iyon. Hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Medyo nag-aalangan pa, si Su Pei. Leader, malamang na hindi lalabas si Huang Feng na yan. Matagal nang naka-house arrest si Ning Wushuang, imposibleng hindi niya nakuha ang balita. Sa huli, hindi pa rin siya samipot. Ibig sabihin, may nangyari na siguro sa kanya. At saka, kumikita ng malaki ang negosyo ni Ning Wushuang araw-araw. The earlier we can control her business, the early we can earn her business, that we can increase her business. Matapos marinig ang pagsusuri at panghihikayat ng taong ito, ang puso ni Su Pei ay lalong nag-alinlangan. Alam din niyang kailangan niya ng pera ngayon. Sa orihinal, napaka-smooth ng kanyang expansion sa panahong ito at kumita siya ng malaking pera. Gayunpaman, ang mga taong iyon sa hukbo ay sumunod sa kanya at kailangan niyang alagaan sila. Kaya naman, nang dumating ang mga iyon para humingi ng pera, hindi siya makatanggi. Hindi kaya magmumukha siyang walang kwenta. Paano niya makukumbansi ang mga tao? Bilang karagdagan, mayroong isa pang punto. Medyo naglalakad si Su Pei sa lumang landas ng Leader Qiu. Kung titignan ang lugar na kanyang tinitirhan ngayon, makikita na malaki ang kanyang ipinuhunan na pera at pagsisikap sa aspetong ito. Maraming pera ang ginamit sa kanya para magpakasaya. Sa makatuwid, si Su Pei ay kapos pa rin sa pera ngayon. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nagpasya na lumipat kay Ning Wushuang. Sige, ipauubaya ko na sa iyo ang bagay na ito. Tandaan mo, kahit anong paraan ang gamitin mo, dapat mong tanungin siya tungkol sa mga kalakal, lalo na ang pinanggalingan ng mga kalakal na iyon. Hanggat kontrolado natin ang pinanggalingan ng mga kalakal, hindi ba tayo kikita? Sa wakas, nagpasya si Su Pei na gawin ang hakbang kay Ning Wushuang. Ayaw na niyang magpatagal pa. Dahil hindi pa nagpapakita si Huang Feng, hindi siya dapat magpakita. Hindi siya makapaghintay ng ganoon katagal. Nang isipin niya ang magiging hitsura niya pagkatapos niyang kontrolin ang pinagmumula ng mga kalakal ni Ning Wushuang, labis na nasasabik si Su Pei. Dahil sa relasyon niya kay Huang Feng, mas alam ni Su Pei kaysa sa iba.
Ngayon, hindi pagmamalabas na sabihin na kumikita ng malaking pera si Ning Wushuang araw-araw. Ang mga bagay na iyon sa kanya ay lahat ng magagandang bagay. Bukod dito, lahat sila ay mga bagay na may presyo ngunit walang pamilihan. Ang susi ay siya lamang ang may mga bagay na ito. Kaya naman, sobra-sobra ang perang kinikita niya araw-araw. Matagal na talagang nagseselos si Supei. Kaya lang hindi siya naglakas loob na gumawa ng galaw noon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nagpasya na siya. Leader, huwag kang mag-alala. Ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito. Sabi ng taong nakatayo sa harap ni Supei. Sa isang lugar kung saan hindi nakikita ni Supei, ang sulok ng kanyang bibig ay nagpakita ng bakas ng isang mapagmataas na ngiti. Ang taong ito ay talagang matako at malabag. Matapos makita si Ning Wushuang mula sa malayo, itinuring niya itong isang celestial na nilalang. Gusto niyang makuha si Ning Wushuang ng buong puso. Gayunpaman, si Ning Wushuang ay mayroong proteksyon ni Supei. At saka, siya ang amo ng malaking tindahang iyon. Natural, hindi siya magiging interesado sa taong ito. Sa makatuwid, wala itong silbi kahit na iniisip niya ito. Sa makatuwid, upang makuha si Ning Wushuang, ang taong ito ay patuloy na nagmumungkahi kay Supei na lumipat kay Ning Wushuang. Kanina lang, naka-house arrest lang siya. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay hinayaan na siya ni Supei na kumilos. Bukod dito, ginagawa niya ito sa pamamagitan ng hook o ng crook. Napakasaya nitong taong ito. Nangangahulugan ito na magagamit niya ang mga paraan na gusto niya para makitungo kay Ning Wushuang. Kung ano ang mga pamamaraan, siya ang pinakamalinaw sa kanyang puso. Kasabay nito, nakatingin din siya sa mga tindahan ni Ning Wushuang. Bagamat gusto rin ni Supei ang mga tindahang iyon, pinag-isipan na ito ng taong ito. Kapag napasuko niya si Ning Wushuang, magiging kanya na ang mga tindahang iyon. Natural, hindi niya intensyon na masunurin silang ibigay. Gayunpaman, kapag dumating ang oras, maaari niyang ibigay ang isang bahagi upang harapin si Supei. Mag-abot man siya ng isang bahagi, malaking halaga pa rin iyon. Sapat na para kay Supei na gumastos. Sa makatuwid, nang ang taong ito ay umalis sa tirahan ni Supei, ang kanyang mukha ay puno ng mapagmataas na ngiti. Parang nakikita na niya ang maganda niyang bukas. Sumakay siya sa karwahe at sinabi sa kanyang kutsero, punta tayo sa Huang Residence. Hindi na siya makapaghintay na makita si Ning Wushuang. Kabanata 12:23. Ang Huang Residence ay ang tirahan na ibinigay ni Supei kay Huang Feng. Pagkaalis ni Huang Feng, si Ning Wushuang ay naninirahan doon at hindi pa lumipat. Bagamat wala na si Huang Feng dito, ito pa rin ang tahanan ni Huang Feng. Naroon pa rin ang kanyang aura at ang mga magagandang alaala nila noong sila ay magkasama. Sa makatuwid, si Ning Wushuang ay palaging nakatira dito at hindi kailanman umalis. Nang ilagay siya ni Supei sa ilalim ng house arrest, siya rin ay nasa ilalim ng house arrest dito. Gayunpaman, ang dating maluho at buhay na Huang Residence, ay naiwan na ngayon. Nagkalat ang lahat ng uri ng muebles sa labas at kung saan-saan nagkakagulo. Lahat ito ay ginawa ng mga nasasakupan ni Supei. Sa ilalim ng utos ni Supei, dumating sila upang hanapin ang tirahan. Ito ay isang napaka-kumikitang negosyo. Alam din nila kung gaano kayaman si Ning Wushuang ngayon. Kaya naman, nang hinalughog nila ang tirahan, natural na ayaw nilang isuko ang anumang lugar. Ang lahat ng mahahalagang bagay ay kinuha at ang eksena ay isang eksena ng pagkawasak. Sa likod bahay ng Huang Residence, nakaupo si Ning Wushuang sa sarili niyang silid. Sa kwarto niya, si Xiao Kui lang ang kasama niya. Sa sandaling ito, tinutulungan niya siyang magbihis. Dati, si Ning Wushuang ay nasa napakalungkot na kalagayan dahil sa mga nasasakupan ni Supei. Ngayong mayroon na siyang libreng oras, natural na kailangang tulungan ni Xiao Kui ang kanyang miss na magbihis. Si Xiao Kui ang tanging tao na iniwan ni Supei para kay Ning Wushuang. Ang iba pang mga nasasakupan ni Huang Feng ay nahuli na lahat. Si Xiao Kui lang ang naiwan para alagaan si Ning Wushuang. Gayunpaman, nawalan din ng kalayaan si Xiao Kui at maaari lamang manatili sa likod bahay at hindi makaalis. Dati, bago nagpasya si Supei na alagaan si Ning Wushuang, gusto pa rin ni Supei na maghanap ng mag-aalaga kay Ning Wushuang. Si Xiao Kui ay likas na angkop na tao. Masyadong maput ang mga bastos na yan. Dati, kapag nandito si Young Master,
maganda ang pakikitungo niya sa kanila. Sa huli, pagkaalis ni Young Master saglit, tinalikuran siya. Hindi lang hinalungkat ang tirahan, kundi gusto rin nilang kunin ang mga tindahan natin. Kasuklam-suklam, malungkot na sabi ni Xiao Kui habang sinusuklay ang buhok ni Ning Wushuang. May dahilan siya para maging malungkot. Bilang isang taong laging nasa tabi ni Ning Wushuang, natural na alam niya kung gaano kalaking tulong ang ibinigay ni Huang Feng sa hukbong rebeldeng ito. Sa huli, hindi nagtagal pagkaalis ni Huang Feng, tinalikuran nila siya. Likas na galit si Xiao Kui. Gayunpaman, nang marinig ni Ning Wushuang ang mga salita ni Xiao Kui, bahagyang ngumiti siya. Matapos makita si Huang Feng, naging mas kalmado ang kanyang puso. Naniniwala siya na tiyak na darating si Huang Feng upang iligtas siya. Sa katunayan, bahagyang nagpapasalamat siya sa mga ginawa ni Su Pei. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi na niya makita si Huang Feng dito. Sa huli, dahil sa mga aksyon ni Su Pei, malapit nang bumalik si Huang Feng. Medyo masaya pa rin si Ning Wushuang. Bagamat nawalan siya ng pera, kumpara kay Huang Feng, halatang wala ito. Miss, paano ka pa nakakangiti ng ganitong oras? Nag-aalalang sabi ni Xiao Kui nang makita niya ang ngiti sa mukha ni Ning Wushuang. Xiao Kui, huwag kang mag-alala. Darating si Huang Feng para iligtas tayo, confident na sabi ni Ning Wushuang. Miss, saan nagpunta si Young Master? Kung hindi umalis si Young Master, ang mga taong ito ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa atin, sabi ni Xiao Kui. Saan nagpunta si Young Master? Napakalayo, sabi ni Ning Wushuang, sabi ni Ning Wushuang. Hindi niya alam kung nasaan ang Earth na tinutukoy ni Huang Feng at kung gaano ito kalayo mula rito. Sa tuwing magkikita sila, nasa isang bahay iyon na hindi niya kilala. Hindi pa siya nakapunta sa Earth kung saan nagmula si Huang Feng. Sobra talaga si Young Master. Bakit bigla na lang siyang umalis at iniwan si Miss dito mag-isa? Nagreklamo si Xiao Kui para sa kanyang Miss. Natural na alam niyang may nararamdaman ang kanyang Miss para kay Huang Feng. Kaya naman, naisip niya na kahit na gustong umalis ni Huang Feng, dapat ay umalis na siya kasama ang kanyang Miss. Kung umalis ang kanyang Miss, hindi sila nasa panganib ngayon. Sige, huwag mo nang sabihin. Darating siya, sabi ni Ning Wushuang nang may katiyakan. Sino ang darating? Sa oras na ito, ang pinto ng silid ay itinulak mula sa labas ng walang anumang babala. Pumasok ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may kampanteng ngiti. Nang makita niya si Ning Wushuang na nakabihis at mukhang maganda gaya ng dati, mas naging kampante ang kanyang ngiti. Napakaganda ng bihis ni Miss Ning. Hinihintay mo ba ako? Sabi ng taong iyon. Ang taong ito ang umalis sa tirahan ni Su Pei. Hindi na siya umuwi at hindi na hinintay ang pagsikat ng araw. Direkta siyang sumugod sa tirahan ni Ning Wushuang. Makikita kung gaano siya kabalisa. Bakit ka nandito? Bilasan mo at lumabas ka. Lumabas ka, naririnig mo ba ako? Galit na saway ni Xiao Kui nang makita ang tao. Pagkatapos, ibinuka niya ang kanyang mga braso at tumayo sa harap ni Ning Wushuang na parang isang matandang inahing manok na nagpoprotekta sa kanyang anak. Ilang beses nang pumunta rito ang taong ito. Siya rin ang nanguna sa team nang salakayin nila ang tirahan. Bilang karagdagan, sa tuwing darating siya, tinitingnan niya si Ning Wushuang nang may nakakainis na tingin. Sa makatuwid, walang magandang impresyon si Xiao Kui sa taong ito. Napatingin ang taong iyon kay Xiao Kui na humaharang sa harap ni Ning Wushuang. Napakaganda rin ang hitsura ni Xiao Kui. Dati, noong kasama niya si Ning Wushuang, pinabayaan siya nito. Kung ang taong iyon ay ilalagay mag-isa sa labas, maaakit niya ang atensyon ng maraming tao. Gayunpaman, ang taong ito ay mayroon lamang Ning Wushuang sa kanyang puso ngayon. Pagkatapos niyang ayusin si Ning Wushuang, hindi ba't ang kasambahay na ito sa tabi niya ay nasa kanyang bag? Little girl, go away. I have good news to tell your niece. After a while, I will come and find you again, sabi ng taong iyon kay Xiao Kui. Hindi ako gagalaw, sinabi ni Xiao Kui, ano ito? Sabihin mo lang. Dahil inilagay lamang ni Su Pei si Ning Wushuang sa ilalim ng house arrest at walang ginawang anumang bagay sa kanya, hindi natakot si Xiao Kui sa taong ito. Hindi niya alam na nagbago na pala ang loob ng taong ito. Hehe, hindi pinilit ng taong iyon na umalis si Xiao Kui. Kaya, ang taong iyon ay tumingin kay Ning Wushuang at nagsabi, Miss Ning,
ipinapayo ko sa iyo na sabihin sa amin ang pinagmulan ng mga bagay na iyon. Ang pasensya ni Leader Su ay naubos mo. Hindi ko alam. Sinabi ni Ning Wushuang, kahit alam ko, hindi ko sasabihin sa iyo. Ayaw mo pa rin sabihin. Walang pakialam ang taong iyon. Kung ganoon ay huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Habang nagsasalita ang taong iyon, naglakad siya patungo kina Ning Wushuang at Xiao Kui habang hinuubad ang sarili niyang damit. Kabanata 12:24. Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit. Kung hindi, sisigaw ako ng tulong. Nag-iba ang ekspresyon ni Xiao Kui nang makita niya ang mga kilos ng taong iyon. Kasabay nito, pinrotektahan niya si Ning Wushuang at umatras. Sige, sumigaw ka. Kahit sumigaw ka hanggang sa sumakit ang lalamunan mo, walang darating. Sa sandaling ito, hinubad na ng taong iyon ang kanyang panlabas na damit. Miss Ning, nagsalita na si Leader Su. Kahit anong paraan ang dapat kong gamitin, kailangan kong sabihin sa iyo ang pinagmulan ng mga kalakal. Naririnig mo ba ako? Kahit anong paraan ang dapat kong gamitin, mas mabuting makinig ka sa akin ng masunurin. Panipi, managinip ka, sabi ni Ning Wushuang na may maputlang mukha. Bagamat sigurado siya na tiyak na darating si Huang Feng upang iligtas siya, magtatagal ito. Ngayon, halatang wala pa siya. Hindi rin niya inaasahan na magbabago ang isip ni Supi sa sandaling ito at aatakihin siya. Sa makatuwid, labis na natakot si Ning Wushuang. Managinip ka, malalaman mo mamaya kung nananaginip ako o hindi. Mayabang na sabi ng taong iyon. Miss Ning, sa totoo lang, natulala ako sa iyo noong una kitang makita. Gayunpaman, noong panahong iyon, mataas at makapangyarihan ka samantalang ako ay isang mababang opisyal lamang. Masyado akong malayo sa iyo. Gayunpaman, tila hinihintay ko ang aking pagkakataon. Huwag kang lalapit, kung hindi, lalabanan ka namin. Kinakabahang sabi ni Xiao Kui. Labanan, ano ang kailangan mong ipaglaban sa akin? Naiinis na sabi ng taong iyon. Bagamat magkaibang tao sina Ning Wushuang at Xiao Kui, lalaki siya. Bukod dito, napatay niya ang mga kaaway sa larangan ng digmaan. Kung hindi man lang niya kayang harapin ang dalawang babaeng ito, tatawa-tawa ang mga tao. Sa makatuwid, hindi siya nag-aalala tungkol sa kanilang pagtutol. Sa katunayan, umaasa pa nga siya na gagawin nila iyon dahil mas exciting iyon. Nakita ni Ning Wushuang ang eksenang ito at ang kanyang mukha ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Alam niyang hindi sila tugma ni Xiao Kui sa kabilang partido. Hindi niya matakasan ang kapalarang ito. Gayunpaman, hindi niya gustong ma-violate ng taong ito. Mula sa araw na umibig siya kay Huang Feng, lahat ng pag-aari niya ay kay Huang Feng. Hindi siya papayag na mapahiya. Feng lang, magkita tayong muli sa kabilang buhay. Ipinikit ni Ning Wushuang ang kanyang mga mata at sumugod patungo sa haligi sa tabi niya. Siya ay nagpaplanong magpakamatay sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang ulo sa haligi upang protektahan ang kanyang kawalang kasalanan. Miss, huwag. Nang matanto ni Xiao Kui ang intensyon ni Ning Wushuang, gusto niya itong pigilan, ngunit huli na ang lahat. Tumigil ka nga dyan. Kung mamatay ng ganito si Ning Wushuang, hindi lang siya magkakaroon ng pagkakataong gawin siya, ngunit hindi rin niya magagawa ang ipinagagawa sa kanya ni Su Pei. Paano siya magsusumbong kay Su Pei kapag dumating na ang oras? Gayunpaman, hindi napigilan ng mga sigaw ni Xiao Kui at ng taong iyon si Ning Wushuang. Puno ng determinasyon ang mukha niya. Dahil wala ng pag-asa na protektahan ang kanyang kawalang kasalanan, isa lamang ang kanyang pagpipilian. Gayunpaman, nang malapit nang tumama si Ning Wushuang sa haligi, biglang umihip ang hangin. Isang figure ang lumipad at tumayo sa pagitan ni Ning Wushuang at ng haligi. Hindi napansin ni Ning Wushuang ang pagbabagong ito hanggang sa nabangga niya ang mga braso ng kabilang partido. Naramdaman niya ang lambot sa halip na ang tigas ng haligi, napagtanto niyang hindi siya tumama sa haligi. Nagtaas ng ulo si Ning Wushuang sa pagtataka. Nang makita niya ang hitsura ng kabilang partido, natigilan siya. Tapos, hindi niya napigil ang umiyak. Nandito ka, mahinang sinabi ni Ning Wushuang, na parabang natatakot siya na ito ay isang panaginip. Kung magtaas siya ng boses, mawawala ang kabilang partido. Ngumiti at tumango ang kabilang partido. Tinapik niya ang ulo ni Ning Wushuang at sinabing, huwag kang gagawa ng mga kalokohang bagay sa hinaharap. Mahinang sagot ni Ning Wushuang.
Hindi kumikislap ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kabilang partido, ayaw lumayo kahit isang segundo. Sa kabilang banda, nakahinga ng maluwag ang nasasakupan ni Su Pei nang makita niyang may biglang lumitaw upang iligtas si Ning Wushuang. Napakabuti na hindi namatay si Ning Wushuang. Hindi na siya maaaring maging pabaya. Kung ang ganyang kagandahan ay namatay, ito ay isang malaking kawalan. Sino ka? Gayunpaman, nang tingnan ng taong iyon ang taong nagligtas kay Ning Wushuang, kumunat ang noo niya dahil napagtanto niyang hindi niya talaga kilala ang taong ito. Hindi na niya masyadong inisip iyon dahil ang mga tao sa paligid ay pawang mga tao niya. Kung may pumasok, dapat ay kanyang mga tao. Gayunpaman, ito ay tila medyo naiiba ngayon. Napagtanto niya na hindi niya kilala ang taong ito. Young Master. Nagulat si Xiao Kui, na nasa tabi ng taong ito, nang makita niya ang taong nagligtas sa kanyang batang miss. Young Master. Bahagyang natigilan ang taong iyon. Pagkatapos, nagbago ang kanyang ekspresyon nang sabihin niya, ikaw si Huang Feng. Hindi masisisi ang taong ito na hindi niya kilala si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, noong si Huang Feng ang general, ang taong ito ay isa pa ring mababang antas na opisyal. Bagamat binigyang pansin ni Huang Feng ang kanyang mga nasasakupan, hindi niya maaaring makilala ang lahat. Sa panahong ito, walang telebisyon at pahayagan. Natural, maraming tao sa revolusyonaryong hukbo, lalo na ang mga nasa ilalim. Narinig lamang nila ang tungkol kay Huang Feng ngunit hindi pa nila ito nakita. Kaya naman, tila napagtanto ng nasasakupan ni Su Pei na ang taong dumating ay hindi isa sa kanyang mga tao, ngunit isang taong labis niyang kinatatakutan. Xiao Kui, long time no see. Naging maganda ka na naman. Ang taong dumating ay si Huang Feng. Tumingin siya kay Xiao Kui at nakangiting sinabi. Matapos ihatid si Huang Feng sa mundong ito, hindi na siya nakarating dito. Gayunpaman, mayroon siyang kapa at isang hover na sports car. Kaya naman, hindi masyadong mahirap para sa kanya ang sumugod dito. Noong nakita niya si Ning Wushuang dati, sinabi na niya kay Huang Feng na siya ay nakakulong dito. Nag-aalala si Huang Feng sa kaligtasan ni Ning Wushuang. Kaya naman, sa sandaling dumating siya sa space-time na ito, sumugod siya ng walang tigil. Medyo gamon ngayon si Huang Feng na dumating siya sa tamang oras. Kung hindi, namatay na sana si Ning Wushuang. Pagkatapos, nakatakdang pagsisihan niya ito habang buhay. Ikaw ba talaga si Huang Feng? Nakita ng subordinate ni Su Pei na hindi siya pinapansin ni Huang Feng at muling kinumpirma. Bukod dito, mahinahon pa rin siyang naglakad palabas, naghahanda na tawagan ang kanyang mga nasasakupan sa labas. Bagamat hindi niya nakita si Huang Feng noon, alam niya kung gaano kalakas si Huang Feng. Hindi siya isang taong kaya niyang harapin ng mag-isa. Gayunpaman, nang malapit na siyang maglakad papunta sa pinto, nakita niya si Huang Feng na tumingin sa kanyang direksyon. Tapos, tinuro siya ng kanang kamay niya. Pagkatapos, naramdaman niyang bumagsak ang isang bukol ng laman. Nang makita kung ano yun ay napasigaw siya sa sakit. Sobrang putla ng mukha niya. Kabanata 12:25. Para naman kina Xiao Kui at Ning Wushuang, umiwas sila ng tingin sa kanya. Malamig na tiningnan ni Huang Feng ang taong iyon at sinabing, ako si Huang Feng. Ano ang gusto mong gawin? Gayunpaman, hindi sinagot ng taong iyon si Huang Feng. Sa halip, siya ay patuloy na sumisigaw. Ang pag-atake ni Huang Feng ay nagdulot ng maraming pinsala sa kanyang katawan at isipan. Gua, malamig na sabi ni Huang Feng. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at muling lumitaw ang Six-Pulse Godly Sword, ngunit sa pagkakataong ito, dumiretso ito sa noo ng taong iyon. Agad na nawala ang sigaw ng taong iyon. Walang magandang impresyon si Huang Feng sa taong ito na gustong labagin si Ning Wushuang at muntik na siyang patayin. Bukod dito, ito ay dahil sa taong ito na kailangan niyang magbayad ng napakalaking halaga upang makabalik sa mundong ito. Sa makatuwid, hindi nag-atubili si Huang Feng na patayin ang taong ito. Gayunpaman, hindi magandang ideya na iwanan ang bangkay ng taong ito dito. Kaya, tahimik na umawit si Huang Feng at lumitaw ang isang wind magic. Nawala din yung taong yun. Late na ako. Sa oras na ito, tinulungan ni Huang Feng si Ning Wushuang sa mesa at umupo. Pinag-alala kita. Patuloy na hinahawakan ni Ning Wushuang ang kamay ni Huang Feng at ang mga mata nito ay laging nakatutok sa kanya.
Hanggat lumitaw si Huang Feng sa kanyang tabi, mararamdaman ni Ning Wushuang ang walang katulad na ligtas. Hindi ka late. I'm already very happy that you can come. Sa oras na ito, naramdaman din ni Xiao Kui na hindi siya kailangan. Tahimik siyang lumabas ng kwarto at isinara ang pinto. Don't worry, leave the rest to me. Since I'm here, hindi ko hahayaang malagay ka sa panganib. Hinawakan ni Huang Feng ang maputlang mukha ni Ning Wushuang at sinabi. Medyo nakonsensya pa rin si Huang Feng kay Ning Wushuang. Ito rin ang unang babaeng pananggakwan niya. Sa huli, umalis siya sa lugar na ito at bumalik sa totoong mundo, naiwan si Ning Wushuang dito mag-isa. Hindi lang ang sakit ng lovesick ang kailangan niyang tiisin, kailangan din niyang kumita ng pera para sa kanya. Talagang mahirap para sa kanya. Oo, marahang tumanggaw si Ning Wushuang, pagkatapos ay dahan-daw ang samandal sa yakap ni Huang Feng. Napapikit siya, naramdaman niya ang init ni Huang Feng at bamulong, huwag kang umalis ngayong gabi, okay. Sa katunayan, bago bumalik si Huang Feng sa totoong mundo, gusto ni Ning Wushuang na ibigay ang sarili kay Huang Feng. Gayunpaman, sa oras na iyon, hindi nagkusa si Huang Feng at medyo nakalaan si Ning Wushuang, kaya walang nagawa ang dalawa sa huli. Gayunpaman, pagkatapos na dumaan sa napakaraming bagay sa panahong ito, naramdaman ni Ning Wushuang na hindi na malaking bagay ang pagiging reserbado. Bilang karagdagan sa mga pinagdaanan niya nitong mga nakaraang araw, ang pagkabigla na natanggap niya, at ang biglaang pagpapakita ni Huang Feng, lahat ng ito ay may malaking epekto sa kanyang isipan. Sa wakas, nagkusa siyang sabihin ang mga salitang ito. Okay, walang pag-aalinlangan na sagot ni Huang Feng. Nang makatulog sina Huang Feng at Ning Wushuang sa magkayakap, si Su Pei ay nakatulog din sa kanyang sariling tirahan. Sa sandaling ito, hindi niya alam na ang mga taong ipinadala niya para ilagay si Ning Wushuang sa ilalim ng house arrest ay pinatay na ni Huang Feng. Maging ang subordinate na nakilala niya 2 oras na ang nakalipas ay bumalik na sa impyerno. Sa sandaling ito, iniisip pa rin ni Su Pei ang mga magagandang araw pagkatapos niyang lamunin ang tindahan ni Ning Wushuang. Kinaumagahan, maagang nagising si Huang Feng. Gayunpaman, napagtanto niya na ang kagandahan sa kanyang mga bisig ay nagising ng mas maaga. Nakahiga siya sa dibdib nito at nakangiting nakatingin sa kanya. Gising ka na pala, bakit hindi ka natulog ng konti? Hinawakan ni Huang Feng si Ning Wushuang at nagtanong, hindi ako makatulog, natakot ako na panaginip lang ito. Sinabi ni Ning Wushuang kay Huang Feng, noon, kapag natutulog ako araw-araw, pinapangarap ko ang eksenang ito. Ngayon nasa wakas ay naging realidad na ito, napakasaya at nasasabik ako. Sagot ni Huang Feng. Nararamdaman niya ang mood ni Ning Wushuang. Kahit na madalas kitang makita sa kakaibang bahay na iyon, hindi iyon ang tahanan namin. Maikli lang ang oras, kaya lagi akong umaasa na maging ganito, nakahiga sa iyong mga bisig at nakikipag-chat sa iyo. Kung saan, kailangan ko pa ring magpasalamat kay Su Pei. Kung hindi dahil sa kanya, hindi kita makikita dito ng ganoon kabilas, sabi ni Ning Wushuang. Kasalanan ko kung iniwan kitang mag-isa dito, sabi ni Huang Feng kay Ning Wushuang na may kasalanan. Iyon ay dahil payag ako. Alam kong na-miss kita ng sobra. Hindi naman sa ayaw kitang tulungan dito, paliwanag ni Ning Wushuang. Alam ko, sabi ni Huang Feng, ngunit, tiyak na mag-iisip ako ng paraan para mapaalis ka. Sagot ni Ning Wushuang. Ilang sandali pa silang dalawa sa kama bago bumangon. Si Ning Wushuang ay parang bagong kasal na asawa, tinutulungan si Huang Feng na maghugas. Ito ay nagpasaya kay Huang Feng. Sige dito ka muna, 2 ang tao dito, paprotektahan ka nila, lalabas muna ako saglit. Pagkatapos maghugas, naghanda si Huang Feng na lumabas. Hindi siya pumunta dito para lang mag-enjoy, kundi para lubusang malutas ang problema. Mag-ingat ka. Nag-aalalang sabi ni Ning Wushuang. Siyempre, alam niya kung ano ang gagawin ni Huang Feng. Kahit alam niya ang husay at mahika ni Huang Feng, nag-aalala pa rin siya. Don't worry, walang mangyayari, sabi ni Huang Feng. Magaling sana siya. Kung tutuusin, mamatay man talaga siya dito, hindi naman siya gaanong maapektuhan sa totoong mundo. Kaya, mas inaalala niya ang kaligtasan ni Ning Wushuang. Kaninang umaga, ipinagpalit niya ang 2 malalakas na aliping babae. Kahit na may nangyari kay Ning Wushuang, masisiguro ng 2 iyon na ilalabas nila si Ning Wushuang.
Pagkaalis ni Huang Feng, dumiretso siya sa tirahan ni Su Pei. Handa siyang hanapin si Su Pei ng direkta. Pagkatapos ng lahat, ang pinagmulan ng lahat ng ito ay nagmula kay Su Pei. Gayunpaman, hindi pa rin naiisip ni Huang Feng kung paano haharapin si Su Pei. Kabanata 12:26. Sa sandaling ito, tinitipon ni Su Pei ang kanyang mga nasasakupan para sa isang pulong upang pag-usapan ang susunod na yugto at ang direksyon ng kanilang pag-atake. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng pulong, ang isa sa kanyang mga nasasakupan ay pumasok at bumulong ng ilang salita sa kanyang tainga. Ano? Sabi mo may nangyari dyan. Anong nangyayari? Nagulat na tanong ni Su Pei sa nasasakupan. Gayunpaman, may kaunting gulat pa rin sa kanyang boses. Hindi ko alam ang detalye, pero wala ni isa sa mga nagbabantay doon ang bumalik kaninang umaga. Nag-ayos na ako ng mag-iimbestiga, sagot ng subordinate. Ang mga taong nagbabantay sa tirahan ni Ning Wushuang ay nagsalitan. Ayon sa kaayusan, ang mga taong nagbabantay kay Ning Wushuang kahapon ay babalik ngayong umaga upang magpalit ng shift. Gayunpaman, wala sa kanila ang bumalik ngayon. Sa makatuwid, alam ng nasasakupan na may nangyari. Nang magpadala siya ng isang tao upang mag-imbestiga, nagmamadali rin siyang pumunta para magsumbong kay Su Pei. Baka may delay sila. Tanong ni Su Pei. Ayaw niyang maniwala na may nangyari doon. Ayaw niya sa mga aksidente. Bukod dito, mayroon siyang masamang premonition sa kanyang puso. Hindi rin ako sigurado. I'll go and investigate right away, the subordinate said. Bilasan mo. Kung mayroong anumang mahalagang balita, dapat mong sabihin kaagad sa akin, sabi ni Su Pei nang may inis. Oo, sagot ng lalaki, saka umalis. Leader, anong problema? Tanong ng isa sa mga dumalo sa pulong. Wala naman. Kinawayan ni Su Pei ang kanyang kamay at sinabi. Ayaw niyang pag-usapan ang bagay na ito dahil alam niyang maraming tao ang tutol sa pag-atake niya kay Ning Wushuang dahil alam nilang lahat na si Ning Wushuang ay nasasakupan ni Huang Feng. Alam ng mga taong ito ang tungkol sa mga nakaraang tagumpay at prestihiyo ni Huang Feng. Marami sa kanila ang labis na humanga kay Huang Feng. Sa ilan sa kanilang mga puso, maging si Huang Feng ay mas makapangyarihan at mahalaga kaysa sa kanila. Bagamat sinabi ni Su Pei na ayos lang, kung isa sa alang-alang sa kasalukuyang hitsura ni Su Pei at sa ekspresyon ng nasasakupan noong umalis siya ngayon, alam ng lahat na naruroon na may nangyari. Gayunpaman, ayaw sumagot ni Su Pei. Ituloy ang pagpupulong, ayaw ni Su Pei na ipagpatuloy ng kanyang mga nasasakupan ang pagtalakay sa bagay na ito, kaya direktang sinabi niya. Sige, sumagot ang isa sa kanila, ang pinag-uusapan lang namin ay tungkol sa labanan sa kanluran. Ang sitwasyon doon ay nasa isang pagkapatas. Ang Imperial Court ay nagpadala ng isang malaking hukbo upang harapin kami doon. At saka, ang kalupaan doon ay madaling ipagtanggol at mahirap salakayin. Bukod dito, ang iba pang mga rebelding hukbo ay ginagawa lamang ang kanilang makakaya. Kaya, hindi madali para sa atin na makapasok sa kanlurang harapan. Moherf asterisk sacker, those dumb bastards. When it comes to asking for money, each one of them is happier than the other. When it comes to the actual battle, each and every one of them is conserving their strength and not willing to contribute at all, hindi nasisiyahang sabi ng isang tao. Tama, kung ako ang tatanungin mo, we should shake them off and do it alone. Kung wala sila, hindi pa ba tayo lumaban ng maayos noon? You can't say that. If they're here, we still have the advantage in terms of numbers. We can also intimidate the Imperial Court. At saka, kung ipagpag natin sila, paano kung magkagulo sila sa labas? Tama, yung tipong mga tao lang na walang magawa sa ngayon. Huwag mong isipin na wala silang magagawa sa ngayon. Kapag gusto na nilang manggulo, marami pa silang gulo sa atin, someone echoed. Kung naririto pa si General Huang, hindi magiging ganito ang mga bagay. Sino ang may pakialam kung hukbo sila ng korte ng imperial o hukbong rebelde? Tumayo si Wang Danyo at galit na sinabi. Inis na inis din siya sa sitwasyon ngayon. Nakakasakit talaga ng ulo ang mga rebelding hukbong iyon. Gayunpaman, nang matapos magsalita si Wang Danyo, naramdaman niyang may humihila sa kanyang damit. Ito ay ang taong nasa tabi niya, na nagpapahiwatig na huminto siya sa pagsasalita. Hindi nakatiis kamakailan si Chief Su na marinig ang pangalan ni Huang Feng. Walang pakialam si Wang Danyo.
Akala niya tama ang sinabi niya. Bukod dito, siya ay isang matataas na opisyal. Walang gagawin si Supey sa kanya. Gayunpaman, hindi alam ni Wang Danyo na nang sabihin niya ang pangalan ni Huang Feng, nagpa siya na si Supey na lubusang i-marginalize siya sa kanyang puso. Ang Wang Danyo na ito ay walang alam ng maraming salita at isang bore. Dati, nakita niyang matapang ito sa labanan at napakatapat sa kanya, kaya inilagay niya ito sa isang mahalagang posisyon. Ngayon, parang hindi na niya dapat inilagay siya sa isang mahalagang posisyon. Sige, huwag na nating pag-usapan ang tungkol kay Huang Feng. Umalis na siya, walang kwenta ang pag-uusapan. Pag-isipan natin kung paano haharapin ang bagay na ito, sabi ni Supey. Bakit hindi mo sabihin? Hepe, hindi ko maintindihan kung bakit umalis si General Huang. Bakit walang anumang palatandaan? Si Wang Danyo ay matigas ang ulo. Ang tanong na ito ay matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Noon pa man ay gusto niyang magtanong. Ngayon, may pagkakataon. Kaya hindi na niya ito napigilan. Kahit tingnan siya ng katabi niya ay ayaw pa rin niyang sumuko. Danyo, anong pinagsasabi mo? Bilasan mo umupo ka. Sa oras na ito, si Sun Liang, na nakaupo hindi kalayuan sa Wang Danyo, ay pinagalitan si Wang Danyo. Kalahating disipulo ka pa rin ni General Huang. Biglang nawala ang iyong amo, ngunit hindi mo ito tinanong. Hindi ako duwag gaya mo. Hindi ito binili ni Wang Danyo. Napagpasyahan niya ngayong araw na tapusin ito. Bastos! Hinampas ni Supey ang mesa at sinabing, Wang Danyo, anong klaseng ugali ito? Nagdududa ka ba sa akin? Panipi. Hindi, curious lang ako sa nangyari kay General Huang. Walang takot na sabi ni Wang Danyo. Anong nangyari? Di ba nasabi ko na? Umalis siya mag-isa. Ano ang kinalaman nito sa akin? Kung ganito pa rin ang ugali mo, huwag mo akong sisihin na hindi ako magalang, galit na sabi ni Supey. Leader, hindi mo kailangang maging magalang sa akin. Dati, napakaraming kapatid na dumaan sa buhay at kamatayan kasama mo ang itinulak mo palayo. Sinabi ni Wang Danyo, ngayon, wala ka nang pakialam sa isa pa. Biglang tumahimik ang eksena. Bagamat maraming bagay ang naiintindihan ng lahat sa kanilang mga puso, hindi nila ito masabi ng malakas. Gayunpaman, ngayon, direktang inilantad ni Wang Danyo ang bagay na ito. Kasabay nito, ang lahat ay tumingin kay Wang Danyo ng may pagtataka. Kailangang malaman ng isa na ang taong ito ay karaniwang mainit ang ulo. Wala siyang masyadong alam tungkol sa malalaking prinsipyo at ang alam lang niya ay direktang singilin ang pasulong. Kailan pa naging magaling magsalita ang lalaking ito? Get out now. Lumabas ka na, ayaw na kitang makita. Nanginginig ang katawan ni Supey habang nakaturo kay Wang Danyo. Kung hindi dahil sa katotohanang sinusundan siya ni Wang Danyo at napakaraming tao ang nanunood, napatay niya ang lalaking ito na nang ahas na makipag-usap sa kanya at magduda sa kanya. Kanina ko pa gustong umalis. Leader, hindi na ikaw ang leader nung una. Walang kwenta kung manatili ako dito. Pagkatapos magsalita ni Wang Danyo, hindi niya pinansin ang nakapaligid na dissuasion at direktang lumabas. Kabanata 12:27. This is so infuriating. This is so infuriating. Bagamat nakaalis na si Wang Danyo, malinaw na galit pa rin si Supey. She looked at the crowd and said, sino pa bang gustong umalis? Umalis ka dali. Umalis ka ng malinis. Umalis ka sa abot ng iyong makakaya. Huwag mo na akong makitang muli. Ibinaba ng lahat ang kanilang mga ulo at hindi nang ahas na tumingin sa sinuman, lalo na kay Sun Liang, na nasa tabi ni Supey. Ang kalahating alagad na ito na maingat na itinuro ni Huang Feng at ngayon ay pinuno ng revolusyonaryong hukbo ay parang isang matandang monghe sa pagmumuni-muni. Umupo siya sa kanyang upuan na nakapikit ang mga mata. Parang walang kinalaman sa kanya ang mga nangyayari. Pagkaraan ng ilang saglit na pagagalitan sa bulwagan, unti-unting naging matatag ang mood ni Supey. Nang makitang walang tumayo upang tanungin siya o direktang umalis, lubos na nasisiyahan si Supey. Alam ko na ang digmaan ay tensyonado at ang lahat ay medyo hindi masaya. Ako ay pareho. Gayunpaman, hindi namin maaaring IP ng aming pag-asa ng tagumpay sa isang taong umalis na at hindi na makakabalik. Tumingin si Supey sa karamihan at sinabi, kaya, dapat nating isipin kung ano ang gagawin ngayon. Noon lamang naglakas loob na magsalita ang mga taong naruroon. Sunod-sunod silang nagsalita, ngunit walang may magandang ideya.
Hindi gaanong nagsalita si Sun Liang. Sa katunayan, sa panahong ito, napakataas ng kanyang posisyon sa Revolutionary Army na ito. Maraming dahilan para dito. Una, ito ay dahil sinundan niya si Su Pei noon pa man. Pangalawa, siya ay half-disciple ni Huang Feng. Kaya naman, iginagalang siya ng maraming tao. Bilang karagdagan, noong kakaalis lang ni Huang Feng, pinangunahan niya talaga ang karamihan sa ilang mga tagumpay. Sa makatuwid, nagkaroon siya ng ilang prestihiyo. Gayunpaman, kamakailan lamang, ang digmaan ay maigting. Ilang sunod-sunod na laban ang natalo niya. Ito ay naging sanhi ng kanyang personal na prestihiyo upang bumaba ng kaunti. Bilang karagdagan, wala siyang sinabi tungkol sa bagay ni Huang Feng. Naging sanhi ito ng ilang tao na may magandang impresyon kay Huang Feng na hamakin siya sa kanilang mga puso. Sa katunayan, hindi lang naisip ni Sun Liang na magsalita para kay Huang Feng, ngunit hinihiling din niya na ang anino ni Huang Feng ay tuluyang mawala sa Revolutionary Army na ito. Dati ay labis niyang hinahangaan si Huang Feng, at mapagkumbaba rin siyang natututo kay Huang Feng. Gayunpaman, nang umalis si Huang Feng at naging general ng Revolutionary Army na ito, nagbago ang lahat. Ayaw niyang mamuhay sa anino ni Huang Feng. Ang mga nakaraang tagumpay ni Huang Feng ay masyadong nakasisilaw. Ito ang nagparamdam sa kanya na mas mababa siya kay Huang Feng kahit anong pilit niya. Bukod dito, maraming tao ang magkukumpere sa kanya kay Huang Feng. Ang resulta ay mas mababa siya kay Huang Feng. Ito ay natural na nagpadama sa kanya ng hindi kasiyahan. Dapat malaman na ang kasalukuyang general ng Revolutionary Army ay siya, hindi si Huang Feng. Kung siya ang nanalo, maraming tao ang magsasabi na si Huang Feng ay nagturo sa kanya ng mabuti noon pa. Kung matalo siya, sasabihin nila na nabigo siyang matupad ang inaasahan ni Huang Feng. Anyway, manalo man siya o matalo, hindi naman talaga gaanong gumagalang sa kanya. Sa makatuwid, umaasa na ngayon si Sun Liang na ang pangalan ni Huang Feng ay tuluyang mawawala sa buong Revolutionary Army. Paano siya makakapagsalita para kay Huang Feng? Ilan lang sa mga one-track-minded na si Wang Danyo ay halatang hindi alam ito. Tumingin si Su Pei sa mga taong masigasig na nag-uusap. Napakakomplikado din ng puso niya. Kailangan niyang aminin na noong narito si Huang Feng, wala siyang masyadong problema. Malutas ni Huang Feng ang lahat ng paghihirap ng mag-isa. Kailangan lang niyang umupo dito at hintayin si Huang Feng na bumalik na may daladalang magandang balita mula sa frontline. Ngunit ngayon, pagkaalis ni Huang Feng, bigla niyang naramdaman na ang pressure sa kanya ay tumaas ng husto. Dati, ang mga bagay na napakasimple sa kanya ay naging napakahirap na. Kung gusto niyang gumawa ng isang hakbang pasulong, kailangan niyang magbayad ng malaking halaga at maglagay ng maraming pagsisikap. Gayunpaman, habang mas naging ganito, mas hindi kumbinsido si Su Pei sa kanyang puso. Dati, noong nasa ilalim siya ni Leader Qiu, talented din siyang commander. Naisip niya na ang kanyang kakayahan ay napakalakas din, hindi mas mababa kay Huang Feng. Kung ano ang magagawa ni Huang Feng, magagawa rin niya. Huang Feng, huwag mong isipin na kung wala ka, wala akong magagawa. Naisip ni Su Pei sa kanyang puso. Tila muling lumitaw sa kanyang isipan ang kalmadong mukha na iyon. Nakagaan ang pakiramdam niya kanina sa mukha na iyon, pero ngayon ay naiinis na siya. Sa sandaling ito, biglang bumalik si Wang Danyo. Sumimangot si Su Pei. Ano ang naisip ni Wang Danyo sa kanyang lugar? Darating at aalis ayon sa gusto niya. May prestihiyo pa ba siya? Wang Danyo, ano bang nangyayari sa'yo? Di ba pinaalis na kita? Tanong ni Su Pei. Sa oras na ito, ang mga taong nakakita ng pagbabalik ni Wang Danyo ay tumigil din sa kanilang talakayan. Tumingin sila kay Wang Danyo na may nagtatakang ekspresyon, hindi alam kung ano ang kanyang ginagawa. Si Wang Danyo, sa kabilang banda, ay may mukha na puno ng pananibik, na parabang hindi niya nakita ang pangit na ekspresyon ni Su Pei. Leader, tingnan mo kung sino ang bumalik. Tiningnan ni Su Pei ang nasa sabik na si Wang Danyo at medyo naguguluhan. Tumingin siya sa labas tapos natigilan siya. For a moment, hindi niya alam kung paano magre-react. Napatingin din ang iba sa likod ni Wang Danyo. Tapos, iba-iba ang reaksyon ng lahat. May natigilan, may nagulat, at may natakot. Sa likod ni Wang Danyo, si Huang Feng ay mahinahong naglakad ng hakbang-hakbang papunta sa bulwagan sa ilalim ng tingin ng lahat.
Laminggalinga siya sa kaliwat kanan at napagtanto niyang may mga taong kilala niya, ngunit mas marami ang mga taong wala siyang impresyon noon. Leader Su, mga kapatid ng Revolutionary Army, long time no see, nakangiting sabi ni Huang Feng. Huang Feng, bakit ka nandito? Di ba sabi mo umalis ka na? Natatarantang tanong ni Su Pei. Nag-iba tuloy ang ekspresyon ng mukha niya. Walang nakakaalam sa iniisip niya. Umalis ako, pero hindi ko sinabing hindi na ako babalik. Sinabi ni Huang Feng, bukod dito, pagkatapos kong umalis, binubuli ninyo ang babae ko. Hindi ako pwedeng tumabi at manood. Huang Feng, may hindi pagkakaunawaan dito, sabi ni Sun Liang. Nang makita niya si Huang Feng sa unang pagkakataon, hindi siya nasasabik. Sa totoo lang, hindi naman siya excited. Mas nagulat siya, kasabay nito, ayaw niyang lumitaw si Huang Feng. Hindi pagkakaunawaan. Tumingin si Huang Feng kay Sun Liang at napagtanto na hindi siya gaanong nagbago nang umalis siya. Gayunpaman, halatang iba ang tingin sa kanyang mga mata. Dati, kung titignan siya, mas humble siya at magalang. Pero ngayon, wala nang respeto sa mga mata niya. Sa halip, nagkaroon ng maraming takot. Oo, ito ay isang hindi pagkakaunawaan, sabi ni Su Pei. Misunderstanding lang at pwede mo bang ilagay sa house arrest ang babae ko? Maaari mong hanapin at sirain ang aking bahay. Maaari mong hayaan ang mga tao na lumabag sa aking babae. Tanong ni Huang Feng. Sa pagkakataong ito, walang ngiti sa labi niya. Sa bawat salitang binibitawan niya ay mas lalong lumungkot ang mukha niya. Huang Feng, makinig ka sa akin, mabilis na sabi ni Su Pei. Kabanata 12:28. Nang kausap ni Su Pei si Huang Feng, palihim niyang sinenyasan ang isang tao sa hindi kalayuan. Tahimik na umalis ng hall ang taong iyon. Naisip niya na ang kanyang mga aksyon ay nakatago kay Huang Feng na karga-karga siya. Hindi niya alam na alam ni Huang Feng ang bawat kilos niya tulad ng likod ng kanyang kamay. Gayunpaman, hindi pinigilan ni Huang Feng ang tao na umalis at pinayagan siyang umalis. Gusto niyang makita kung ano ang gustong gawin ni Su Pei. Sige, papakinggan ko ang paliwanag mo. Tumingin si Huang Feng kay Su Pei at sinabi, Huang Feng, hindi mo alam, ngunit pagkatapos mong umalis, nagbago si Ning Wushuang. Namatay ang kanyang ama sa utos ni Leader Qiu. Bagamat patay na si Leader Qiu, ang mga taong naghalughog sa bahay ay mula sa revolusyonaryong hukbong ito. Kaya't labis niyang kinamumuhian ang revolusyonaryong hukbong ito. Noong nandyan ka, hindi siya nagpakita ng anuman. Gayunpaman, pagkatapos mong makipagtulungan sa hukbo, lihim na nais niyang makipagtulungan sa korte. Upang talunin ang ating revolusyonaryong hukbo, wala akong ibang magagawa kundi ang kumilos laban sa kanya. Nag-ambag ka rin sa tagumpay ng revolusyonaryong hukbong ito. Tumingin si Su Pei kay Huang Feng at taos-pusong sinabi. Matapos marinig ang mga salita ni Su Pei, maraming tao ang nagsimulang magbulungan. Dati, nang salakayin ni Su Pei si Ning Wushuang, walang krimen sa simula. Kaya naman, maraming tao ang naiinis. Pagkatapos ng lahat, si Ning Wushuang ay babae ni Huang Feng. Nang umalis si Huang Feng, inatake ni Su Pei si Ning Wushuang. Ito ay hindi magkaroon ng kahulugan. Nang maglaon, may balita na hinanap ni Su Pei ang bahay ni Ning Wushuang dahil nakipagsabuatan siya sa kaaway. Bagamat maraming tao ang hindi naniwala, may mga naniwala. Ngayong muling idiniin ni Su Pei ang kadahilanang ito, nagsimulang mag-alinlangan ang lahat. Hindi nila alam kung totoo ang sinabi ni Su Pei. Leader Su, sigurado ka bang hindi ka tulog nung sinabi mo ito? Tiningnan ni Huang Feng si Su Pei at nakitang nakakatawa ito. Malamang na hindi alam ni Su Pei na araw-araw silang nagkikita ni Ning Wushuang. Kahit ngayon, gusto pa rin niyang maghasik ng hindi pagkakasundo sa pagitan nila ni Ning Wushuang. Ang galing niya talaga. Kasabay nito, lubos na nadismaya si Huang Feng kay Su Pei. Kung siya ay may isang mas mahusay na saloobin o isang mas mahusay na dahilan, marahil siya ay pinakawalan siya. Gayunpaman, sa oras na ito, wala siyang anumang pagsisisi. Gusto pa niyang maghasik ng alitan sa pagitan nila ni Ning Wushuang. Si Huang Feng ay lubos na nadismaya kay Su Pei. Huang Feng, anong ibig mong sabihin? Nagbago ang ekspresyon ni Su Pei. Anong ibig kong sabihin? Ngumiti si Huang Feng at sinabi, kung gayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Lahat ng ginagawa ngayon ni Wushuang ay nasa ilalim ng aking utos.
Sinabi mo na nakipagsabuatan siya sa kaaway. Hindi ba't katulad din iyon ng pagsasabing nakipagsabuatan ako sa kaaway? Kung gusto kong makipagsabuatan sa kalaban, hindi sana kita tinulungan at pinangunahan ang hukbo kung saan-saan. Oh, tama, noon, iniligtas ko pa ang buhay mo sa pader ng lungsod. Hindi mo akalain na ako ang unang nagligtas sa iyo, tumulong sa iyo na masakop ang bansa, at pagkatapos ay bumalik upang patayin ka, tama ba? Sa tingin mo ba ito ay may katuturan? Panipi, ang mga salita ni Huang Feng ay nagpalakas ng talakayan. Ang mga dating nag-aalangan ngayon ay naniniwala na sa mga salita ni Huang Feng. Kung ang mga aksyon ni Ning Wushuang ay nasa ilalim ng utos ni Huang Feng, kung gayon hindi maaaring makipagsabuatan si Ning Wushuang sa kaaway. Ito ay hindi magkaroon ng kahulugan sa lahat. Kung talagang ayaw ni Huang Feng na makitang gumaling ang rebelding hukbong ito, maaari sana siyang gumamit ng kaunting panlilinlang sa panahon ng digmaan at nilipol ang buong hukbo ng rebelde. Hindi na kailangang gumastos ng labis na pagsisikap upang gawin ito ngayon. Sa makatuwid, walang naniniwala na nakipagsabuatan si Huang Feng sa kaaway. Maging si Sun Liang, na walang magandang impresyon kay Huang Feng ngayon, ay naunawaan na kung talagang gusto ni Huang Feng na lipulin ang rebelding hukbong ito, marami siyang pagkakataon. Gayunpaman, hindi niya ito ginawa sa oras na iyon, kaya mas imposible ito sa paglaon. Nang marinig ni Su Pei ang mga salita ni Huang Feng, naging pangit ang kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na si Ning Wushuang ay palaging sumusunod sa utos ni Huang Feng. Bagamat nahulaan niya na maaaring may koneksyon sa pagitan ni Ning Wushuang at Huang Feng, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalapit ang koneksyon. Dapat malaman ng isang tao na bago siya nagpasya na lumipat kay Ning Wushuang, inutusan ni Su Pei ang mga tao na subaybayan si Ning Wushuang sa mahabang panahon. Sa huli, wala siyang nahanap. Ni hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga kalakal na iyon. Para silang lumitaw sa manipis na hangin. Bukod dito, ang mga karaniwang aksyon ni Ning Wushuang ay nasa ilalim ng kanyang pagbabantay. Wala siyang pagkakataong makilala si Huang Feng. Sa makatuwid, naisip ni Su Pei na sina Huang Feng at Ning Wushuang ay walang anumang kontak. Kahit nagawin nila, ito ay napakaliit. Gayunpaman, ngayon ay tila mali ang dati niyang hula. Hindi lamang nagkaroon ng koneksyon sina Huang Feng at Ning Wushuang, ngunit tila napakalapit din nila. Sa pag-iisip nito, mas nag-alala si Su Pei. Inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na pahirapan si Ning Wushuang kahapon. Hindi niya alam kung alam na ito ni Huang Feng ngayon. Kung alam niya, malamang hindi niya ito pakakawalan. Ano? Walang masabi si Chief Su. Tumingin si Huang Feng kay Su Pei at sinabi. Puno ng pagkabigo ang kanyang puso. Si Su Pei ay napakabuting tao noon. Pinahahalagahan niya ang hustisya kaysa tubo. Pero ngayon, halatang nagbago na siya. Hindi na niya ito makilala. Masasabi lamang na ang kapangyarihan ay talagang makapagpapabago ng isang tao. Sa sandaling ito, ang taong nakatanggap ng hudyat ni Su Pei na umalis ng palihim ay muling pumasok at tumingin kay Su Pei. Nang makita ni Su Pei ang hitsura ng kabilang partido, sa wakas ay kumalma siya. Tama ka, si Ning Wushuang talaga ay hindi nakipagsabuatan sa kalaban. Nagbago ang ekspresyon ni Su Pei. Tumayo siya at sinabing, maaari lang niyang sisihin ang sarili niya sa labis na kita. Dahil lang dito, kumunat ang noo ni Huang Feng at nagtanong. Napatingin din ang mga tao sa paligid kay Su Pei. Hindi nila inaasahan na ganoon siya kadirect. Sa katunayan, kahit na ang dahilan kung bakit si Su Pei ay kaaway ni Ning Wushuang ay hindi nabanggit dati, lahat ay may ilang mga hula sa kanilang mga puso. Kaya lang hindi nila inaasahan na sasabihin ito ni Su Pei ng direkta. Hindi pa ba sapat na dahilan ito? Napagpasyahan na ni Su Pei na tuluyang makipagtalo kay Huang Feng. Naunawaan din niya na kung talagang may malapit na relasyon sina Huang Feng at Ning Wushuang, walang silbi na maghanap ng anumang dahilan ngayon. Si Huang Feng ay hindi naniwala sa kanya. So, baka aminin na rin niya. Para sa iba pang mga taong naruroon, hindi natakot si Su Pei. Ang mga taong ito ay lahat ng kanyang mga subordinate. Lahat sila ay napromote niya. Sa huli, hindi nila ipagkakalat ang balita. Mukhang maraming tributes ang ibinigay sa iyo ni Wushuang, di ba? Sabi ni Huang Feng. Tumingin siya sa paligid ng bahay at sinabi, maaari kang manirahan sa isang magandang bahay, tila salamat sa kanya. Tama, binigyan niya ako ng maraming benepisyo.
Pero kumpara sa perang kinita niya, halatang hindi sapat, sabi ni Su Pei. Kabanata 12:29. Tumingin si Su Pei kay Huang Feng at nagpatuloy, dahil ang kanyang negosyo ay napakalaki ng kita, bakit hindi ko ito kunin at pamahalaan ito ng mag-isa? Kung ganoon, hindi ba ako makakakuha ng mas maraming pera? Bakit ako magpapasalamat at kukuha ng pera mula sa kanya? Panipi, para ka talagang ahas na sumusubok na lumunok ng elepante. Napabuntong hininga si Huang Feng. Alam niya na kumikita si Ning Wushuang ng napakaraming pera kaya naiinggit ang iba sa kanya. Sa ganitong magulong mundo, kung wala siyang katiyakan ng lakas ng militar, magiging napakahirap para kay Ning Wushuang na kumita ng pera sa kapayapaan. Ito rin ang dahilan kung bakit hiniling ni Huang Feng kay Su Pei na alagaan si Ning Wushuang. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Huang Feng na magiging kaaman si Su Pei. Binigyan na niya ito ng maraming pera, ngunit hindi pa rin siya nasisiyahan. Gusto talaga niyang kunin ang shop ni Ning Wushuang at gumawa ng move kay Ning Wushuang. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Huang Feng. Sa kabutihang palad, hindi pa huli ang lahat para malaman ito ngayon. Sayang lang ang pera. I maintain so many volunteer armies. How can I do it without money? Sinabi ni Su Pei, Huang Feng, hindi ka na dapat bumalik. Kung iyon ang kaso, maaalala ko pa rin ang iyong kabaitan sa aking puso. Ngayon, ikaw lang ang magagawa ko. Naaalala mo ba ang kabaitan ko? Ito ba ang ibig mong sabihin sa pag-alala sa aking kabaitan? Naka-move on ka na sa babae ko, tapos sinasabi mo pa na naaalala mo ang kabaitan ko. Su Pei, walang hiya ka talaga, sabi ni Huang Feng. Sa oras na ito, si Huang Feng ay wala ng kahit katiting na paggalang kay Su Pei. Ang ganitong uri ng tao ay hindi karapat-dapat sa kanyang paggalang. You can say whatever you want. The winner takes all. Kapag patay ka na, wala nang ganyang usapan, sabi ni Su Pei. Sa oras na ito, pumasok ang mga grupo ng mga voluntaryong sundalo. Ang iba sa kanila ay may hawak na mga busog at palaso, habang ang iba ay may hawak na espada at palakol. Nagkaroon ng lahat ng uri ng armas. Hindi nagtagal, napuno ang buong hall. Ang mga armas sa kanilang mga kamay ay nakatutok lahat kay Huang Feng. Ang iba sa eksena ay napaatras lahat. Nang makita ang sitwasyong ito, naunawaan nila na talagang papatayin ni Su Pei si Huang Feng. Medyo komplikado ang mga ekspresyon nila. Bagamat marami sa kanila ang hindi pa nakikita noon si Huang Feng, narinig nilang lahat ang reputasyon ni Huang Feng. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, sila ay lumaban sa maraming laban. Sa kanilang mga puso, talagang sila ay lubos na humanga kay Huang Feng. Sa huli, makikita nila ang bangkay ni Huang Feng on the spot. Napakakomplikado din ng mga iniisip nila. Nakita ni Huang Feng na par-ami ng par-ami ang nakapaligid sa kanya, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Naisip ni Su Pei na siya ay natatakot. Su Pei, anong ginagawa mo? Galit na sinaway ni Wang Danyo. Siya lang ang nasa eksenang nakatayo pa rin sa gilid ni Huang Feng. Ang kasalukuyang sukat ng voluntaryong hukbo ay pawang salamat kay General Huang. Paano mo siya pakikitunguhan ng ganito? Ito ay dahil kahit na sa tingin mo na ang kasalukuyang sukat ng voluntaryong hukbo ay pawang salamat kay Huang Feng. Kaya't wala siyang pagpipilian kundi ang mamatay. Tumingin si Su Pei kay Huang Feng at sinabi. Walang bahid ng emosyon sa mga mata niya. Hehe, ngumiti si Huang Feng kay Su Pei. Naiintindihan niya ang puso ni Su Pei. Ayaw niyang malampasan ang prestihiyo nito sa kanya. Sa kasaysayan ng Huaxia, mayroong maraming mga halimbawa tulad nito. Bilang karagdagan, si Ning Wushuang ay mayroong maraming kumikitang produkto. Ang mga kadahilanang ito ay sapat na para umaksyon si Su Pei laban sa kanya. Danyo, pumunta ka sa gilid. Ayokong masaktan ka ng hindi sinasadya mamaya, sabi ni Huang Feng kay Wang Danyo. Hindi niya inaasahan na ang taong nakatayo sa tabi niya at umalalay sa kanya sa huli ay ang medyo hanggal na si Wang Danyo. Yung mga tinaguriang matatalinong tao noon ay walang sinabi sa ngayon. Ayoko, sabi ni Wang Danyo. General Huang, wala akong alam na magagandang prinsipyo, ngunit alam ko ang iyong mga kontribusyon sa voluntaryong hukbo. Sobrang hinahangaan kita. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Wang Danyo sa mga taong nakapaligid sa kanya at sinabing, kayong mga bastard, tanungin ang iyong sarili ng may konsensya.
Kung wala si General Huang, naruroon ba kayo kung nasaan kayo ngayon? Bawat isa sa inyo ay duwag. Sa oras na ito, duwag kayong lahat. Panipi, nang marinig ang panunumbat ni Wang Danyo, maraming tao ang yumuko sa kahihiyan. Hindi sila naglakas loob na tingnan sina Huang Feng at Wang Danyo. Siyempre, alam nila kung kaninong kontribusyon ang mas malaki ngayon. Gayunpaman, sa ganitong sitwasyon, maaari silang tumayo at suportahan si Huang Feng. Bagaman nagagawa nila ito sa kanilang mga puso, sa katotohanan, imposible para sa kanila na gawin ito. Wang Danyo, dahil nakita mong nakasama kita sa loob ng maraming taon, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Umalis ka agad sa tabi ni Huang Feng. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Sabi ni Su Pei na may pangit na ekspresyon. Hindi niya inaasahan na talagang susuportahan ni Wang Danyo si Huang Feng ng direkta. Hindi ako aalis. Hindi ako isang taong natatakot sa kamatayan. Halika, sabi ni Wang Danyo. Sige, dahil gusto mong mamatay, tutuperin ko ang hiling mo. Sabi ni Su Pei. May intensyon na si Su Pei na patayin si Wang Danyo, na palaging sumusuporta kay Huang Feng. Ngayon, ang mga aksyon ni Wang Danyo ay nagbigay sa kanya ng dahilan. Go! Patayin silang dalawa, sigaw ni Su Pei. Sa sandaling ito, lumipat na si Huang Feng. Na-activate na niya ang wave-like subtle steps. Nanginginig ang buong katawan niya habang sumusugod sa mga taong nakapaligid sa kanya. Gayunpaman, ang kakaiba sa dati ay mayroon pa siyang isang tao sa kanyang mga kamay sa oras na ito. Ang taong iyon ay si Wang Danyo. Matapos sumugod si Huang Feng sa karamihan, ang kanyang walang laman na kanang kamay ay kumaway ng paulit-ulit. Isa-isang itinumba ang mga rebeldeng sundalo. Ang prioridad ni Huang Feng ay ang pakikitungo sa mga mamamana. Dahil ang espasyo dito ay limitado pagkatapos ng lahat, ang lahat ng mga mamamana ay nasa isang tabi. Kung hindi, malaki ang posibilidad na aksidente nilang masaktan ang sarili nilang mga tao dito. Ginawa rin itong maginhawa para sa mga aksyon ni Huang Feng. Hindi nagtagal at napuksan niya ang lahat ng mga mamamana. Hanggang sa oras na ito ay binitiwan ni Huang Feng si Wang Danyo. Bagamat labis na nagulat si Wang Danyo sa kakayahan ni Huang Feng, sa oras na ito, wala siyang masyadong pakialam. Itinaas niya ang sledgehammer sa kanyang kamay at inatake ang kanyang mga dating rebeldeng kapatid. Gayunpaman, marahil dahil sa kanyang dating damdamin, bihira siyang pumatay ng sinuman. Maliban kung wala siyang ibang pagpipilian, gagawin niya ang kanyang makakaya upang saktan ang kabilang partido. Nang makita ng mga nakapaligid na tao na payapa pa rin si Huang Feng sa kabila ng napakaraming tao, lalo silang namangha sa husay ni Huang Feng. Ito ay dahil hindi magagamit ni Huang Feng ang mga bagay sa ibang mga espasyo. Kung hindi, maaari siyang direktang gumamit ng granada at pasabugan ang lahat ng mga taong ito sa isang iglap. Nakita ni Su Pei na nagiging matapang si Huang Feng habang lumalaban siya. Walang anumang palatandaan na siya ay pinatay. Maliban sa galit, may takot din sa puso niya. Ang ganitong uri ng Huang Feng ay labis siyang natakot. Bagamat alam niyang makapangyarihan si Huang Feng noon, hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Huang Feng. Humayo kayong lahat, patayin ninyo siya. Patuloy na umuungal si Su Pei. Sa oras na ito, isang tuloy-tuloy na daloy ng mga rebeldeng sundalo ang sumugod mula sa labas. Kung tutuusin, ito ang kanyang base camp, at marami pa ring tao. Kabanata 1230. Bagamat ang revolusyonaryong hukbo na sumugod ay hindi nagdulot ng malaking banta kay Huang Feng, ayaw ni Huang Feng na magpatuloy sa pagpatay ng ganito. Ang mga taong ito ay inosente. Kahit gaano pa karami ang napatay niya ngayon, wala itong silbi. Ang tanging paraan upang malutas ang problema ay upang mapupuksa ang pangunahing salarin. Kung hindi, ang revolusyonaryong hukbo ay hindi lubos na mapapawi. Sa pag-iisip nito, sumugod si Huang Feng patungo kay Su Pei habang nakikipaglaban. Nang makita ni Su Pei ang mga kilos ni Huang Feng, naunawaan niya ang iniisip ni Huang Feng. Siya subconsciously nais na makatakas. Bagaman mayroon siyang ilang mga kasanayan, hindi niya gaanong nagamit ang mga ito sa panahong ito. Bilang karagdagan, ang pagganap ni Huang Feng ay higit na lumampas sa kanyang imahinasyon. Naniniwala siya na kahit na nasa tuktok na siya, hindi siya magiging katapat ni Huang Feng. Kaya naman, mas mabuting tumakas. Gayunpaman, napansin kaagad ni Huang Feng ang kanyang mga aksyon.
Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at itinuro si Su Pei na nakatalikod lang. Muli niyang ginamit ang Six Pulse Legendary Sword. Kapag ginagamit ang Six Pulse Legendary Sword para atakihin ang isang tao, ang kalaban ay ganap na hindi handa. Pagkatapos ng lahat, walang bakas ng bagay na ito. Bukod dito, dumating ito sa isang kisap mata. Hindi man lang nito, bibigyan ng oras ang kalaban para mag-react. Bukod dito, ang likod ni Su Pei ay nakaharap kay Huang Feng, kaya lalo siyang hindi handa. Sumigaw si Su Pei at bumagsak sa lupa. May butas na kasing laki ng itlog sa kanyang kanang hita. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng dugo, na nagtitina sa kanyang pantalon at sa lupa na pula sa isang iglap. Nagulat ang mga tao sa paligid sa biglaang pagbabagong ito. Hindi nila alam kung paano nasugatan si Su Pei at kung sino ang nanakit sa kanya. Si Huang Feng at Wang Danyo ay medyo malayo pa sa Su Pei. Bukod dito, pareho silang napapaligiran. Dapat walang paraan para saktan si Su Pei. Hindi kaya nag-iisa si Huang Feng sa pagkakataong ito. Nasa paligid ba niya ang kanyang mga katulong? Sa pag-iisip nito, lahat ay tumingin sa paligid. Gayunpaman, wala silang nahanap. Sinamantala ni Huang Feng ang katotohanan na ang mga taong iyon ay natigilan. Tinadyakan ni Huang Feng ang kanyang mga paa at lumipad mula sa lupa. Pagkatapos, mabilis siyang lumipad sa ulo ng lahat. Sa isang kisap mata, nasa tabi na niya si Su Pei. Binuhat ni Huang Feng si Su Pei gamit ang isang kamay. Tumingin siya kay Huang Feng at sinabing, "Shifu Su, saan ka pupunta?" "Huang Feng, mag-usap tayo ng maayos." Dahil sa sakit, napakaputla ng mukha ni Su Pei. Nang makita niya si Huang Feng sa tabi niya, mas lalong namutla ang mukha niya. Gayunpaman, sinubukan pa rin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mapawi ang isang ngiti at sinabi kay Huang Feng. Noong si Su Pei ay nasa ilalim ng utos ni Leader Qiu, siya rin ay isang walang takot na pag-iral. Sa tuwing pinamumunuan niya ang mga tropa sa labanan, lagi siyang nangunguna. Sa makatuwid, noong panahong iyon, siya ay napakapopular sa revolusyonaryong hukbo. Matapos mamatay si Leader Qiu, nagawa niyang tipunin ang napakaraming sundalo ng Revolutionary Army sa paligid niya. Ito ang prestihiyo na kanyang natamo sa pamamagitan ng kanyang mga bayanihang laban. Gayunpaman, mula nang siya ay naging pinuno at natamasa ang kaluwalhatian at kayamanan, ang tapang ni Su Pei ay naging mas maliit at mas maliit. Lalo siyang natakot sa kamatayan. Matagal na siyang hindi nakakapunta sa front line. Kung ikukumpara sa panganib at pagdurusa sa front line, halatang mas handa siyang manatili at magsaya. Sa makatuwid, ngayong nahuli na siya sa kamay ni Huang Feng, hindi niya naisip na makipaglaban hanggang kamatayan kay Huang Feng. Sa halip, diretso siyang humingi ng awa. "Shifu Su, nagbago ka na talaga," sabi ni Huang Feng na may damdamin. Si Su Pei noon ay napakataas ng loob. Dahil din dito napagdesisyonan niyang tulungan siya noon. Ngayon, hindi nakahanga-hanga si Su Pei gaya ng dati. Huang Feng, hindi pagkakaunawaan ang nangyari kanina. Mag-usap tayo ng maayos. Dahil nakabalik ka na, natural na magiging sayo ang posisyon ng general. Maaari pa rin tayong magtulungan tulad ng dati. Ano sa tingin mo? Walang pakialam si Su Pei sa tono ni Huang Feng. Ang mas gusto niya ngayon ay protektahan ang kanyang buhay at ang kanyang posisyon. Nang marinig ng mga tao sa paligid ang mga salita ni Su Pei, puno ng kahihiyan ang kanilang mga mukha. Si Su Pei ang kanilang pinuno. Sa huli, talagang duwag at walang hiya ang kanilang pinuno. Natural, mapapahiya sila. Hindi gaano. Umiling si Huang Feng at sinabi. Kung gayon, si Su Pei ay magpapatuloy sa pakikipagtawaran kay Huang Feng. Gayunpaman, bahagyang umikot ang kamay ni Huang Feng na nakahawak sa kanyang leeg. Ang lahat ng naruroon ay malinaw na nakarinig ng bitik na tunog. Pagkatapos, nakita nila si Su Pei na may nakakunot ng ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang ulo ay pinilipot sa isang hindi kapani-paniwalang anggulo at pagkatapos ay diretsyong lumuhad ng mahina. Casual na itinapon ni Huang Feng si Su Pei, naganap na patay, sa gilid. Pagkatapos, tumingin siya sa mga tao sa paligid at sinabing, patay na si Su Pei. Oo, patay na si Su Pei. Hindi naisip ni Huang Feng kung paano haharapin si Su Pei. Kung tutuusin, siya naman ang nakatrabaho niya noon. Gayunpaman, pagdating dito, nalaman niyang ang kabilang partido ay walang pakialam sa dati nilang pagkakaibigan. Gusto pa niya itong patayin ng diretsyo.
Hindi nagpapigil si Huang Feng. Nang makita si Su Pei na itinapon ni Huang Feng sa lupa na parang basura, biglang tumahimik ang eksena. Tila hindi kayang tanggapin ng lahat ang katotohanan ito. Si Su Pei ay buhay pa at sumisipa ngayon. Sa huli, sa ilang sandali lang, naging bangkay na siya. Maging si Wang Danyo, nakakalaban pa lang at dumanas ng maraming pinsala, ay natigilan sa sandaling ito. Sa pagtingin sa bangkay ni Su Pei, ang kanyang mukha ay nagpakita ng malungkot na ekspresyon. Bagamat hindi na siya pinagkakatiwalaan ni Su Pei at labis na naghihinala sa kanya, matagal na niyang nakasama si Su Pei. May nararamdaman din siya para kay Su Pei. Ngayong nakita niyang namatay si Su Pei, natural siyang malulungkot. Gayunpaman, hindi niya naisip na maghiganti kay Huang Feng dahil pakiramdam niya ay walang ginawang mali si Huang Feng. Nais ni Su Pei na patayin si Huang Feng, at si Huang Feng ay pasibo lamang na sumasalungat. Sa makatuwid, kahit na pinatay ni Huang Feng si Su Pei, hindi inisip ni Wang Danyo na mali si Huang Feng. Patayin siya at ipaghiganti ang pinuno. Biglang may sumigaw sa tahimik na eksena. Kahit na malaki ang pinagbago ni Su Pei, siya na ngayon ang pinakamataas na commander ng hukbong ito. Sa makatuwid, marami pa ring tao ang sumuporta sa kanya, kabilang ang mga dumating upang palibutan si Huang Feng at ilan sa mga general na katatapos lang magpulong dito. Tumingin muli si Huang Feng sa mga taong sumusugod sa kanya, ngunit hindi siya natakot. Sa oras na ito, kung hindi niya lubusang mapasuko ang mga ito, ang mga taong ito ay magpapatuloy na maniningil pasulong. Sa oras na ito, parami ng parami ang mga bangkay sa pinangyarihan. Sa oras na ito, wala nang nagmamalasakit kay Wang Danyo. Lahat sila ay sumugod kay Huang Feng, gustong patayin si Huang Feng. Ang katawan ni Huang Feng ay napuno na ng dugo, ngunit ito ay sa ibang tao. Hindi pa rin siya nasaktan. Isa na siyang first-rate na dalubhasa, at ang mga taong ito sa pinangyarihan ay mga ordinaryong sundalo lamang. Hindi naging madali ang pananakit sa kanya. Kahit na marami silang tao, wala pa rin silang magagawa.